Naranasan mo na bang pakiramdam na parang nakikipag-usap ka sa dingding, na, na pananam yung mga nararamdaman mo, yung mga tagumpay mo, o kahit yung simpleng pakiusap mo, parang tumatalsik lang sa kausap mo at walang epekto? Kung ganyan ang sitwasyon, para sa iyo itong video na ito. Ngayon, hindi tayo gagamit ng mga matitinding psychological terms. Sa halip, bibigyan ko kayo ng 3 simpleng pagsubok pero napakalakas ng epekto. Ito ay parang mga litmus paper na hindi makakapasa ang sinumang tunay na narcissist. Tapusin mo tong panoorin at makukuha mo ang susi para malaman mo kung sino ba talaga ang kasama mo. Promise, ang resulta nitong simpleng eksperimento na ito ay pwedeng makapag-shock sa iyo. Bago tayo magsimula, linawin muna natin sino ba ang pinag-uusapan natin. Ang narcissism ay hindi lang simpleng pagiging maigo o mataas na self-esteem. Ito ay isang malalim na personality disorder na nakaugat sa kumpletong kawalan ng empathy, yung matinding pakiramdam ng sarili nilang kahalagahan, at yung desperadong pangangailangan sa paghanga. Para sa isang narcissist, hindi nila nakikita ang ibang tao bilang mga individual, kundi parang mga tool lang para makamit ang mga gusto nila. Parang mga salamin na dapat mag-reflect ng kanilang kadakilaan. Maaari silang maging kaakit-akit, charismatic at successful, pero sa likod ng maskara na iyan, mayroon silang tagong kawalan at kalamigan. At ang 3 pagsubok natin ay saktong-sakto para tingnan natin ang likod ng maskara na iyan at makita ang kanilang tunay na pagkatao. Kaya, ang una at marahil ang pinakanakakabisto na pagsubok ay ang pagsubok sa tunay na paghingi ng tawad. Parang simple lang, hindi ba? Pero para sa isang narcissist, halos imposible itong gawin. Ang totoo, ang kanilang marupok na ego ay nakatayo sa ilusyon na hindi sila nagkakamali. Para sa kanila, ang pag-amin ng pagkakamali ay katumbas ng psikolohikal na kamatayan. Ibig sabihin nito, kailangan nilang tanggapin na hindi sila perpekto at sa kanilang pananaw sa mundo, hindi iyon katanggap-tanggap. Kaya, kapag hinarap mo ang isang narcissist sa kanyang tunay na pagkakamali o kasalanan, hinding-hindi mo maririnig ang simple at malinaw na, "Patawad, nagkamali ako." Sa halip, makakakuha ka ng isang buong drama o palabas. Ang pagsubok na ito ang naglalantad ng kanilang kawalan ng kakayahang tumanggap ng responsibilidad, isang pangunahing depekto sa kanilang pagkatao. Pag-aralan natin kung paano ba talaga humingi ng tawad ang isang narcissist, o mas tamang sabihin, ang pekeng paghingi ng tawad nila. Ang pinakapopular na forma nito ay ang paumanhin na biglang ikaw ang sinisisi. Mga linyang tulad ng, "Sorry kung ganyan mo ito naramdaman," o kaya naman, "Pasensya na kung sobrang sensitibo ka." Klasikong galawan iyan. Pansinin, hindi siya humihingi ng tawad dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa naging reaksyon mo dito. Sa ganitong paraan, hindi lang siya nakakaiwas sa responsibilidad. Pinaparamdam pa niya sa iyo na ikaw ang may kasalanan sa sarili mong emosyon. Isa pang karaniwang taktika ay ang minimization. Tulad ng, "Hayaan mo na, biro lang yun," o kaya, "Huwag mong gawing big deal." Sa paggawa nito, binabaliwala niya ang nararamdaman mo, pati na ang kanyang kasalanan. Pinapakita na walang halaga sa kanya ang sakit na naramdaman mo. Tandaan, hindi ito paghingi ng tawad. Ito ay purong manipulasyon. Para maisagawa ang pagsubok na ito, pumili ka ng isang sitwasyon kung saan malinaw at hindi maitatanggi ang pagkakamali ng narcissist. Hindi ito dapat subjektibo o opinyon lamang, kundi isang tunay at konkretong katotohanan. Halimbawa, na-late siya sa isang napakahalagang pulong, nakalimutan niya ang isang petsa na makabuluhan para sa iyo, o kaya'y hindi niya tinupad ang isang direkta niyang pangako. Kalmado mo lang at nang walang pagbibintang,
Ituro ang pangyayaring ito at ang epekto nito sa iyo. Sabihin mo, halimbawa, labis akong nadismaya nang hindi ka dumating sa oras. Talagang umasa ako sa iyo. Pagkatapos nito, tumahimik ka lang at magmasid. Huwag kang magbigay ng ideya. Huwag kang magpumilit na humingi siya ng tawad. Bigyan mo lang siya ng espasyo para mag-react. Sa katahimikang iyan, mo makikita ang tunay niyang pagkatao. Ang magiging reaksyon niya ang kasagutan mo. Ano kaya ang isasagot niya sa iyo? Sa 99% ng pagkakataon, babagsak ang narcissist na iyan sa pagsubok na ito at matindi ang pagbagsak. Sisimulan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang buong arsenal ng mga manipulative na teknik. Una, ang denial o pagkakaila. Hindi iyan nangyari o kaya guni-guni mo lang yan o inaimbento mo lang ang lahat. Pangalawa, ang gaslighting. Pilit kanyang kukumbinsihin na mali ang pagkakatanda mo sa mga pangyayari, na masyado kang OA, overreacting, o kaya ikaw pa raw mismo ang nag-udyok sa kaniya. Pangatlo, ang counter-attack o ang tinatawag na blame shifting, paglilipat ng sisi. Sasabihin niya, pero noong nakaraang buwan kasi, agad niyang ibabalik ang atensyon sa iyo. Kukuyugin ka niya ng mga luma mong pagkakamali para walang silbi ang lahat ng reklamo mo ngayon. Gagawin niya ang lahat para lang hindi tumingin sa salamin na iniharap mo sa kanya. May isang magandang halimbawa mula sa totoong buhay. May babae na nagpakiusap sa partner niya na kunin ang damit niya mula sa dry cleaning bago sila dumalo sa isang mahalagang event, pero nakalimutan ng lalaki. Nang kalmado siyang nagtanong tungkol dito, imbes na sagutin siya ng simple lang na, "Pasensya na, mahal, talagang nawala sa isip ko." Titingnan natin kung paano ito maaayos ngayon. Isang sunod-sunod na akusasyon ang natanggap niya. "Bakit hindi mo na lang kinuha ikaw? Masyado ka nang maraming pinapagawa sa akin. Kung inaalala mo sa akin kada 5 minuto, hindi ko sana nakalimutan. Isa pa, damit lang yan. Ano bang dinadrama mo?" Sa huli, hindi lang siya nawalan ng damit, kundi siya pa ang nakaramdam ng pagkakasala dahil naglakas loob siyang humiling at nagalit. Ganyan ang hitsura ng isang bagsak na pagsubok sa paghingi ng tawad. Ano kaya ang magiging reaksyon ng isang taong nakapasa sa test na ito? Ang isang taong may malusog na pag-iisip at may malasakit, kapag nagkamali, nagsisisi sila hindi dahil nahuli sila, kundi dahil alam nilang nakasakit sila ng damdamin ng iba. Ibang-iba ang magiging reaksyon niya. Sasabihin niya, "Pakiusap, patawarin mo ako. Naiintindihan kong binigo kita at humihingi ako ng tawad. Sa akin ang buong kasalanan nito. Pag-isipan natin kung paano natin to maaayos ngayon din." Pansinin ang mahahalagang elemento. Pag-amin ng pagkakamali, pagpapakita ng malasakit sa nararamdaman mo, at kahandaang ayusin ang sitwasyon. Iyan ang reaksyon ng isang taong tunay na mature, may kakayahang mag-isip at responsable. Pero ang isang narcissist, imposibleng gawin nila yan. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang pagsubok. Ito ay mas banayad, ngunit kasing linaw at kasing halaga rin. Tatawagin natin itong pagsusuri sa pagsasalo ng kagalakan, test of sharing joy. Simple lang ang punto. Hindi talaga matanggap ng mga narcissist ang tagumpay ng ibang tao. Anumang tagumpay o kaligayahan mo ay hindi nila nakikita bilang dahilan para makisaya sa iyo, kundi bilang isang personal na insulto. Bakit? Dahil sa kanilang mundo, mayroon lang iisang sentro ng universo at walang iba kundi sila. Inaagaw ng tagumpay mo ang atensyon na dapat ay sa kanila at inilalayo nito ang focus mula sa kanilang grandiosong pagkatao. Sinasabotahin nito ang kanilang matinding paniniwala sa sarili nilang pagiging natatangi at eksklusibo. Kung ikaw ang nagliliwanag, ang tingin nila ay tinatakpan ng iyong ilaw ang kanila. Hindi sila maaaring pumangalawa. Sila lang dapat ang nag-iisa. Ang nasa likod ng ganitong pangyayari
ay ang tinatawag ng mga psikologo na narcissistic envy o inggit na narsisismo. Hindi ito katulad ng ordinaryong inggit na kung saan ang naiisip mo lang ay, sana ako rin, gusto ko rin yan. Ang inggit na narsisismo ay isang nakapipinsalang damdamin. Parang sinasabi nito, gusto kong mawala yan sa iyo dahil hindi ko iyan pag-aari. Hindi nila hinahangad na maabot din ang naabot mo. Ang gusto nila ay tanggalin sa iyo ang tagumpay na iyan. Kaya naman, kapag nagbahagi ka sa kanila ng magandang balita, ang una at likas nilang reaksyon ay pawalang halaga, maliitin o tuluyan lang balewalain ang iyong tuwa. Ito ay isang mekanismong pangdepensa ng kanilang ego o pagkatao. Hindi sila makapagbigay ng tapat na, ang saya ko para sa iyo. Dahil sa sandaling iyon, pakiramdam nila ay talunan sila sa isang lihim at hindi nakikitang kompetisyon. Napakadali lang gawin ang pagsusuring ito. Maghintay ka ng pagkakataon na may talagang magandang mangyari sa buhay mo. Halimbawa, na-promote ka sa trabaho, nanalo ka sa isang paligsahan, kinilala ang hilig mo, o kaya'y naabot mo ang isang personal na layunin. Pumili ka ng kahit anong mahalaga sa iyo. Pagkatapos, sa isang tahimik na pagkakataon, ibalita mo ito sa taong pinaghihinalaan mong narcissist. Sabihin mo ito ng may matinding kasiglahan at galak, tulad ng nararapat para sa pangyayaring iyon. Alam mo ba, na-promote ako ngayon, ang saya-saya ko. At muli, tulad ng ginawa mo sa unang pagsusuri, manmanan mo lang ang magiging reaksyon niya. Ang unang ilang segundo ang pinakamahalaga. Sa mukha niya, makikita mo ang isang saglit na pagkakunot dahil sa inis o inggit bago niya isuot ang pampublikong maskara. Ano ang malamang na magiging tugon nila sa iyo? Ang pinakakaraniwan ay ang biglang pagbabalik ng usapan sa sarili nila. Maririnig mo ang, "Oh, ang galing niyan." Pero ako kasi, alam mo ba nitong araw, ginagamit lang nila ang balita mo bilang isang stepping stone para makapagsimula ulit sa kwento tungkol sa sarili nilang, siyempre pa, mas bonggang tagumpay. Ang ikalawang paraan ay ang passive aggression at pag-devalue ng balita mo na kunwari pa ay nag-aalala lang sila or objective lang. Na-promote ka? Nako, mas madami na ayang responsibilidad, baka mapagod ka lang. O kaya naman, malaki bang itinaas ng sweldo? Siguro, hindi naman masyado, no? Hahanapan at hahanapan nila ng butas yan. Gagawin nila ang lahat para makapagdagdag ng pampaniga sa kaligayahan mo. Ang pangatlong opsyon ay ang ganap na pagbalewala. Tatango lang sila at biglang magpapalit ng usapan. Para bang wala kang sinabing mahalaga o hindi karapat-dapat pag-usapan. Bigyan kita ng isang halimbawa. May isang lalaki na tuwang-tuwa at ipinagmalaki sa partner niya na ang proyekto niya ay kinilalang pinakamahusay sa buong kumpanya, kaya binigyan siya ng malaking bonus. Siyempre, nag-aabang siya ng suporta at pagmamalaki. Pero ito ang naging sagot ng partner niya. "Ah, iyan ba? Kilala ko yan. Iyan yung inuubos mo ang buong Sabado't Linggo habang ako mag-isa ang nagtatrabaho dito sa bahay? Well, at least may nakuha kang pera, di ba? Mabuti na rin yon. Kita nyo ba kung gaano kabilis binago ang kanyang tagumpay at ginawa lang na dahilan para siya mapagalitan? Nawasak ang saya niya. Hindi lang siya walang nakuha na suporta, pero pakiramdam niya, siya pa ang may kasalanan. Ito ay isang klasikong pagkabigo sa pagsubok ng shared joy na nagpapakita ng ganap na kawalan ng pakikiramay o empathy at matinding pagka-egocentric. Pero paano nga ba tutugon ang isang healthy at nagmamahal na partner? Ang mukha niya ay sisinag sa tunay na ngiti. Yayakapin ka niya at sasabihin, "Wow! Congrats! Ang galing mo! Sobrang proud ako sa iyo! Deserve mo yan! Ang dami mong pinaghirapan! Ikwento mo lahat, anong nangyari?" Nakikita ng isang healthy na partner ang tagumpay mo bilang tagumpay rin nilang dalawa. Hindi siya natatakot o naiinggit, bagkus
Nakakaramdam siya ng matinding pagmamalaki at saya para sa iyo. Magtatanong siya, magpapakita ng interes, dahil seryoso niyang pinahahalagahan ang nararamdaman mo at ang mga nakamit mo. Ang kaibahan na ito sa pagitan ng tunay na kaligayahan at ng narcissistic invalidation ay napakalaki at malinaw na nagtuturo kung sino talaga ang taong kasama mo. Sa wakas, dumating na tayo sa pangatlo, ang pinakamahirap at pinakamahalagang pagsubok, ang pagtingin sa paggalang sa personal na limitasyon o hangganan. Para sa isang narcissist, tila walang kahulugan ang konsepto ng personal na limitasyon. Sa pananaw nila, itinuturing kanilang extension o isang resource lang, at ang isang resource, syempre, ay walang karapatang magkaroon ng sariling gusto, sariling opinyon, o sariling personal na espasyo. Ang anumang pagtatangka mo na magtakda ng mga hangganan ay agad nilang tinitingnan bilang paghihimagsik, isang personal na pang-iinsulto, at banta sa kanilang total na kontrol. Ang mga hangganan na yan ang naghihiwalay sa inyo, at para sa isang narcissist, hindi nila ito matatanggap. Kailangan nilang makialam sa lahat, kontrolin ang lahat, at alamin ang lahat. Ang hindi mo ay isang hamon, isang matinding paghamon na sasagutin niya ng digmaan. Bakit nga ba napakahalaga ng boundaries o hangganan? Kasi ito ang nagtatakda kung saan nagtatapos ang pagkatao mo at kung saan naman nagsisimula ang pagkatao ng ibang tao. Ito ang pundasyon ng isang malusog na relasyon na nakabase sa paggalang sa isa't isa. Kapag sinabi mo, ayaw ko na sinisigawan mo ako, o kaya, huwag mong basahin ang mga pribadong mensahe ko, hindi ka umaatake. Dinedepensa mo lang ang sarili mong psikolohikal na espasyo. Pero para sa isang narcissist, ang dating niyan sa kanila ay, wala kang karapatang kontrolin ako. Hindi nila ito nakikita bilang pangangailangan mo para sa seguridad. Nakikita nila ito bilang paglimita sa kanilang kapangyarihan. At gagawin nila ang lahat para sirain ang mga hangganang ito. Mapatunayan lang sa iyo na siya lang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang tama at mali sa inyong relasyon. Ang pagsubok na ito ay nangangailangan ng tapang mula sa iyo, ngunit tandaan, ito ay para sa sarili mong kapakanan. Pumili ng isang malinaw at makatwirang hangganan o boundary na paulit-ulit na nilalabag ng isang tao. Hindi mo kailangang magsimula sa isang malaking isyu. Mag-umpisa sa maliit. Halimbawa, pakiusap, huwag mo akong bigyan ng payo tungkol sa trabaho ko kung hindi ko hiningi. O kaya naman, mas gusto kong huwag kang dumating nang hindi nagpapaalam. Ipahayag ang iyong pakiusap ng napakahinahon, magalang, ngunit matatag. Gumamit ng tinatawag na ako pahayag statements. Huwag sabihing, lagi mo na lang ginagawa iyan. Bagkus, sabihin mo, nararamdaman kong naiilang ako kapag... At pagkatapos mong ipahayag ang iyong hangganan, maghanda ka sa magiging reaksyon ng tao. Ito ay magiging agaran at malamang napakabigat at napakatindi. Ang reaksyon ng isang narcissist kapag nagtatakda ka ng limitasyon ay pwedeng magkaiba-iba, pero ang layunin niyan ay palaging itatak sa isip mo na masama ka dahil sa kahilingan mo. Ang pinakamadalas nilang isagot ay ang tinatawag na narcissistic rage o sukdulang galit. Maaari siyang magsimulang sumigaw, akusahan ka ng pagiging makasarili, o sabihing hindi mo siya mahal at pinahahalagahan. Ang target, takutin ka para mapilitan kang bawiin ang desisyon mo. Ang isa pang estilo ay ang paglalaro bilang biktima. Sasabihin niya, ginawa ko na ang lahat para sa iyo, tapos ganyan ang igaganti mo. Paanong naging ganyan ka kawalang utang na loob? Gagamitin niya ang guilt trip para isipin mong masama kang tao at para bawiin mo ang sinabi mo. Ang huling paraan ay ang buong-buong pagbalewala o total ignoring. Magkukunwari siyang hindi ka narinig.
At sa susunod na pagkakataon, hayagan niyang babalewalain ang limitasyon mo. Ito ay para ipakita sa iyo kung sino ang masusunod sa pagitan ninyong dalawa. Tingnan natin ang isang halimbawa. May babaeng nagtanong sa asawa niya, "Mahal, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Huwag nating i-discuss ang problema natin sa pera sa nanay mo. Pribado nating bagay ito." Mukhang napakakatuwirang pakiusap, di ba? Ngunit, ang asawa niyang narcissist ay biglang nagalit at sumigaw, "Sinisiraan mo ako sa nanay ko. Gusto lang niyang tumulong. Talaga namang napakasarili mo. Ang iniisip mo lang ay sarili mo." Kinabukasan, agad siyang tumawag sa nanay niya at ibinalita ng detalyado hindi lang ang kanilang problemang pinansyal, kundi pati na rin ang pag-uusap nila tungkol sa limitasyon at ginawa niyang kontrabida ang asawa. Kaya naman, hindi lang niya nilabag ang limitasyon, kundi pinarusahan pa niya ito dahil nagtangka siyang magtakda ng limitasyon. Kabaliktaran ng isang narcissist, ang isang taong may malusog na pag-iisip ay magre-react ng may paggalang sa iyong hiling, kahit na hindi niya ito lubusang maintindihan o hindi ito kaaya-aya para sa kanya. Maaari siyang magulat o magtanong para mas maliwanagan at maunawaan niya ang pananaw mo. Halimbawa, "Ay, hindi ko alam na hindi mo pala gusto yan. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit?" Pero sa huli, ang tugon niya ay, "Sige, narinig ko ang sinabi mo. Sisikapin kong huwag nang gawin yan, lalo na kung mahalaga yan sa iyo." Nirerespeto niya ang karapatan mo sa iyong personal na espasyo at ang iyong nararamdaman. Hindi niya ito tinitingnan bilang atake sa kanyang pagkatao. Sa halip, nakikita niya ito bilang tanda ng tiwala at isang mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng mas tapat at malusog na relasyon. Ang tatlong pagsubok na ito, ang paghingi ng tawad, ang pagbabahagi ng kaligayahan, at ang paggalang sa limitasyon, ay siyang tatlong haligi na bumubuo sa isang malusog na relasyon. Pero ang isang narsisista, bumabagsak sa lahat ng ito dahil wala sa kanya ang mga batayang sangkap ng isang malusog na pagkatao, ang pananagutan, empatya, at paggalang sa kapwa. Hindi siya makahingi ng tawad dahil sisirain nito ang kanyang ilusyon na siya ay perpekto. Hindi niya kayang makibahagi sa kagalakan mo dahil ang tagumpay mo ay banta sa kanyang pagiging enggrande. At higit sa lahat, hindi niya kayang respetuhin ang mga hangganan mo dahil sa kanyang paningin, ikaw ay pag-aari lamang niya. Pagmasdan ang isang tao gamit ang lente ng tatlong pagsubok na ito at matutuklasan mo ang isang napakalinaw at marahil nakapangingilabot na katotohanan. Mahalagang maunawaan na itong mga pagsusulit na ito ay hindi ginagamit para sa pangklinikal na pagsusuri o diagnosis. Hindi tayo mga doktor, pero isa itong napakalakas na instrumento para sa sarili mong kaligtasan. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na bumabagsak sa lahat ng tatlong pagsubok, isa itong napakalaking pulang bandila, red flag, na nagpapahiwatig na nasa isang toxic at mapanirang relasyon ka. Senyales ito na kailangan mo nang isipin ang sarili mong kapakanan at marahil humingi ng profesional na tulong para makahanap ng paraan palabas sa sitwasyong iyan. Ang pagprotekta sa iyong mental health ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan. Huwag mong baliwalain ang mga senyalis na ito. Ang iyong sarili sa hinaharap ay tiyak na magpapasalamat sa iyo. Kaya, mag-recap na tayo. Ito ang tatlong matitinding pagsubok para sa isang narcissist. Una, ang kawalan ng kakayahang humingi ng tunay na tawad at akuin ang responsibilidad. Pangalawa, ang hindi nila matanggap ang tagumpay at kaligayahan ng iba. At pangatlo, ang lubos na kawalan ng respeto sa personal na hangganan o boundaries ng ibang tao. Hindi lang ito basta mga katangian. Ito ay isang sistema
kung paano namumuhay ang isang narcissist, isang mundo na umiikot lang sa kanilang sariling ego. Kapag nakita mo ang sistemang ito, matatanggal mo ang kanilang pangunahing sandata, ang maskara ng pagiging normal. Maraming salamat sa inyong panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung nakita ninyo ang sarili ninyong sitwasyon sa mga paglalarawang ito, tandaan, hindi kayo nag-iisa. Pakilike naman ang video na ito para mas marami pang tao na nangangailangan ng impormasyong ito ang makakita. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga kapaki-pakinabang na paksa. Ngayon, ito ang pangunahing tanong namin sa inyo. Saan sa tatlong pagsubok na ito ang personal mong hinarap sa buhay mo? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments dahil ang inyong istorya ay maaaring makatulong sa iba